Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa ating paggunita kay San Agustin, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at ang ating mga panalangin upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na muspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang tinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong hanapin, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong kabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sapon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan pati yung kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa namay 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kaniyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din Sa po, mga Padre. nakaantabay sa atin sa live streaming, magandang umaga po sa inyo. May isa pong magandang programa ang simbahan ngayon, lalo tigit dito sa ating diocese, ang Buhay Katiwala. Ipinapaunawa dito sa atin ang isang mahalagang prinsipyo ng pagiging katiwala. Ano po yun? Ang lahat ay biyaya ng Diyos. At tayo na tumatanggap ay tagapag-ingat ng biyayang ito. At dahil tayo tagapag-ingat, ang inaasahan sa atin, ito'y pinagyayaman at ito po ay ibinabahagi. Dito maganda nating pagnilayan ang ating binasang ebanghelyo. Nakinig po natin yung isang Panginoon ng isang sambahayan. Siya'y umalis, pero bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang mga alipin. Napakamahalaga po nung salitang alipin, sapagkat kung tutuusin, ang kaugnayan ng alipin sa kanyang Panginoon ay wala. Siya itinuturing na isang bagay.
sa itinuturing na walang halaga. Pero ito ngayon yung Panginoon, pinagkatiwalaan ang mga alipin na kanyang tinawag. At binigyan pa sila ng salapi para kanilang pagyamanin ang kanyang mga iiwan. Kaya nga sa kanyang pagbalik, inaasahan niya na yung kanyang mga pinagkatiwalaan na alipin lamang ay merong magandang nagawa doon sa kanyang ipinagkatiwala. Totoo sa dalawa, pero yung isa, natakot, tinamad, itinago na lamang at hindi pinagyaman. Kaya sa kahulihan, siya ang naparusahan, siya ang kinuhanan ng ibinigay sa kanya. Sayang, kung sana ay kanyang pinagyaman, iningatan, pinaunlad, yung ipinagkatiwala sa kanya, may mas magandang mangyayari sa kanyang buhay. Ito rin po ang buhay natin. Sino ba tayo para pagkatiwalaan ng Diyos ng iba't ibang biyaya na ating tinataglay ayon sa ating kakayahan? Pero ganun ang Diyos. Bahagi ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, bawat isa, tayo kanyang binibiyayaan, tayo pinagkakatiwalaan. At inaasahan sa atin na yung biyayang ipinagkakatiwala ay ating pinagyayaman. Kaya nga yung pagkapayaman natin, hindi ibig sabihin pauunlarin lamang ang sarili sa material na bagay. Kung hindi lilinangin natin, pauunlarin ang anumang biyaya, hindi lamang material, kung hindi mga bagay na kapakipakinabang sa ating kapwa. At matapos paunlarin ito, ito'y ibinabahagi, ibinabalik sa Diyos sa paraan ng balikhandog. Ano po ang pwedeng ibahagi natin? Binabanggit sa buhay katiwala na pwede tayong magbahagi ng yaman. Pwede tayong magbahagi ng ating panahon o oras. Pwede tayong magbahagi ng ating kakayahan o talino. Pwede tayong magbahagi ng ating pangangalaga sa kalikasan. Pwede tayong magbahagi ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Para mas maganda pong matandaan, pinapaalala para sa atin yung 5 letter T. Ano po yun? Time, treasure, talent, testimony, temple. Madaling tandaan. Kasi kapag nawala sa atin, yung ganong kaisipan na tayo katiwala, ang isang tukso sa tao, gagawin ang lahat ayon lamang sa kanyang kagustuhan. Kaya hindi katakataka, marami ang madaling mawala sa piling ng Diyos. Madali ang mawala at mapunta sa kasamaan o kasalanan, sapagat ang iniisip ay ang sarili at hindi isinasaalang-alang ang iba. Si San Agustin po na ating ginugunita ngayon, napakagandang halimbawa ng ganitong pagiging katiwala. Dati si San Agustin, ang kanyang buhay ay napakalayo sa Diyos, sapagkat ang kanyang buhay ay nakatuon sa mga pansariling mga pangangailangan at kagustuhan at kabunduhan. Kaya nga siya iniyakan ng kanyang inang si Santa Monica na ating ginunita kahapon. Ipinagdasal ni Santa Monica si San Agustin na mabago ang kanyang buhay. At ano nga po, biyaya ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago si San Agustin. At nang makilala ni San Agustin ang Diyos, nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos, kaya pinahalagahan niya yung talino na ibinigay sa kanya ng Diyos. At naging obispo si Agustin. Sabi ni San Agustin, "Late have I loved you." Huli na nang mahalin kita. Huli na nang makilala kita. Hinanap kita sa labas, andito ka laang pala sa aking kalooban. Ito po ang kailangan natin. Damhin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalooban, sa ating puso. At ang Diyos na ito ang nagsasabi sa atin, ikaw ay katiwala, paunlarin mo ang anumang biyaya na nasa sa iyo. At huwag matakot na ibahagi sa kapwa. Natatakot tayo na maghandog dahil natatakot tayong maubusan. Natatakot tayong mawalan. Natatakot tayo sa seguridad ng ating buhay. Pero kapag ikay may tiwala sa Diyos, walang takot na ikay magbabahagi at magbibigay, sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. So tayong lahat ay katiwala. Tayong lahat ay inaasahan na pauunlarin ang biyaya. Tayong lahat ay inaasahan na ibabalik ang handog na ito ng Diyos
para sa kanyang kapurihan at kapakinabangan ng ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Ang ating tugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Upang purihin siya, purihin siya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin, ang paikinabang sa matapat na pagkasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos, ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo, ni Emilio na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kay sana mga apostol, ni San Fernando, ni San Agustin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Laglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kami mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.